Magandang araw mga kaibigan. Ito po, update na naman sa nangyaring pamumumba sa Marawi ng mga terorista. Yung latest update ko kanina is 46 casualties ang nadala sa hospital. 11 na ang confirmed dead. Then others is for surgery nasa hospital. Ito, mabuti nag-post itong local government unit ng Manolo Portits. Inilagay nila dito na kuha nila ang mga list of patients na nandun sa hospital. At ang purpose nila is baka may kakilala kayo, mainformahan nyo ang kanilang mga parents. Kasi po, ang Mindanao State University, melting pot, students all over Visayas and the whole of Mindanao, nandyan po nag-aaral sa Mindanao State University. Ang aking eldest daughter, nag-graduate sa MSU noong 2002. Ito po yung class picture nila. Napaka gandang eskwelahan po ang Mindanao State University. Napakataas ang standard. Kaya ang daming mga Christians and Muslims nag-aaral dyan, plus libre, dahil State University. Okay, ito na po ang mga pangalan. Currently, in surgery, inooperahan. Nako, 4. Maria Sathnaya Tichaga, Shiren May Asoy, Alejandro Boles, and Graciel Parohinog. Itong Parohinog, parang usamis ito. So, baka kakilala nyo ito, pwede nyong sabihan ang relatives na nadala sila sa hospital. So, itong 4, undergoing surgery. Let's pray for their safety, yung maligtas nila. Ulitin ko, Maria Sathnaya Tichaga, Shiren May Asoy, Alejandro Boles, and Graciel Parohinog. Currently under monitoring. I believe lesser ang injuries ng mga ito. Although nasa hospital. Nasa Amay Pakpak Medical Center. Sa sentro mismo ng Marawi City. Ilan ito? 23 patients. Okay. Baka may kakilala kayo. Maria Rowena Laure. Joe Harry Salvedia, Jesse May Dumapias, Roger Castillano, Jonah Lingana, Hihera Acosta, Rachel Layaw, Marjorie Truenchante, Saire Alaba, Marivic Dicano, Jaime Sapio, Zaira Tiñedo, Ronald Tahihena. Tapos may question mark. Siguro alanganin sa apelyido, bakit Tahihena? Charis Badonsi, Dexter Lirasan, Gregoria Albarenga, Paula Selma, Jay Gabarpe, Eldritch Daniel, Sigundina Novela, Jenaline Galabosa, Benji Losero, Hasmin Losero. So, 23 itong under monitoring, I believe lesser injuries, 4 on surgery, 27. Yung kanina, yung balita ko, 11 confirmed dead, so that's 48. Yun na po ang total number of casualties na nadala sa Amay Pakpak Medical Center. I don't know, baka may iba pang
casualties na nadala sa ibang ospital, lalo na sa Iligan City. Okay, itong post na ito ng LGU Manolo, pahibalo sa publiko, sabi niya, ipinapaalam niya itong mga list of victims, tapos nag-announce ang Manolo Fortich LGU. Handa ang Manolo Fortich na magpunta sa Marawi para iuwi ang mga estudyante na nandun nag-aaral. Wow! Ito ang tunay na gobyerno. Even Iligan City, nag-announce na rin. Dito, natanggap kong message. Iligan City is recalling all students from Iligan studying in MSU. Ang MSU, nag-announce na rin ang MSU na kinancel na niya lahat ang antas ng klase sa MSU habang iniimbestigahan pa ang pangyayari. So, nakikita ko na ang investigasyon nito is no other suspect or culprit kung hindi ang mga terorista. Wala na akong ibang nakikita. Yun lang, paano sila nakalusot. Ulitin ko yung feedback na natanggap ko sa mga security forces, army. Sabi nila kasi kung ano-ano ang ipinapagawa, tasking ng national government sa kanila. Pati pagtra-traffic. Pero yun mo, army, nagtra-traffic. Eh, anong ginagawa ng mga pulis? So, tuloy, na walang focus ang ating armed forces. For a long, long time, 2017, natapos yung Marawi Siege. Ngayon lang na may nangyaring masama. So, ito na naman, turismo. Yung isa kong subscriber, sabi yan, ako, ang ating tourism, gumaganda pa naman ngayon ang, in fairness, sa Department of Tourism. Kahit nagkapalpak sila sa Love the Philippines campaign, grabe ang dating ng mga turista sa Pilipinas, both foreign and local. Itong nangyari nito sa Marawi, don't know, ang mga different countries, embassies, mag-i-issue na naman ng travel warning or advisory na huwag pupunta sa Pilipinas, huwag pupunta sa Mindanao. O, di affected ulit ang ating ekonomiya. Hoy, gising, Mr. President, magpapistok ka pa? Aywan ko lang kung anong gagawin nyo sa pistok-pistok ninyo na akala nyo wala na, tapos ng mga terorista. Ito, ang tagal na, 2017 pa na tumigil ang mga IT Moses, multi-ISIS. Ngayon, bumira ulit. The same thing mangyari sa CPP and PNDF kung itong ating Pangulo, palamya-lamya, papisto-pisto, kawawa ang mga biktima. So, let's pray mga kaibigan, peace and order sa ating bansa. Again, nakakamiss panahon ni Tatay Digong. Nagkaroon tayo talaga ng hindi naman complete peace. Kaya lang may peace talaga, may development. Kung hindi lang tayo natamaan ng COVID-19, baka ang ganda na ng ekonomiya natin ngayon. But as for peace and concern, yung mga Abu Sayyaf, yung mga multi-ISIS, wala silang naglaylo. MNLF, MILF. Tapos, ang problema, CPP and PNDF, halos mapulbos na sila. Ngayon, ang halos naghihingalo ng kalaban na CPP and PNDF, binuhay mulit ng malamyang presidente nang dahil sa kanyang peace talks. Grabe, nasa huli talaga ang pagsisisi. Sayang po ang boto natin dito sa isang napakalamyang presidente. God save the Philippines. Mabuhay po ang mga Duterte. Sila ang tunay na may malasakit sa ating bansa.